Ang perpektong puti. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Ricardo de Villa habang pinagmamasdan ng kanyang mapapangasawa, si Cassandra Imperial, sa loob ng mamahaling bridal shop. Nakatayo ito sa isang maliit na entablado, napapalibutan ng mga salamin, at ang suot nitong damit pangkasal ay tila humahakot ng lahat ng liwanag sa silid. Perpekto. Tulad ng lahat ng bagay tungkol kay Cassandra, ngunit ang perpektong sandali ay nabasag sa isang iglap. Isang maliit na kamay, hawak ang isang baso ng orange juice, ang aksidenteng tumama sa laylayan ng nagkikintabang bestida. Kumalat ang maliwanag na kulay kahel sa kaputian ng tela. Isang mantsa na tila sumisigaw sa gitna ng katahimikan. Napahinto sa paghinga ang lahat. Ang mga katulong sa shop, ang wedding planner, maging si Ricardo. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Cassandra. Sa isang iglap, isang napakabilis na sandali, na marahil ay si Ricardo lang ang nakapansin. Nakita niya ang pagkunot ng noo nito, ang bahagyang panginginig ng kanyang panga. Isang anino ng matinding inis ang dumaan sa mga mata nito. Ngunit kasing bilis ng paglitaw nito, nawala rin ang anino. Napalitan ito ng isang malambing na tawa. Isang tawa na tila musika. Ngunit para kay Ricardo, mayroon itong isang notang wala sa tono. "Oh, sweetie, it's okay," sabi ni Cassandra, habang lumuluhod para magpantay sila ng kanyang anak na si Miguel. "It's just a dress. Aksidente lang, di ba?" Nakatayo si Miguel sa tabi ng kanyang wheelchair. Nanginginig ang mga labi. Ang 10 taong gulang na bata ay napayuko. Hindi makatingin. Sorry po, Tita Cassie. Sorry po." Hinaplos ni Cassandra ang buhok ng bata. Ang kilos ay puno ng pagmamahal sa paningin ng iba. Pero nakita ni Ricardo ang diin sa pagkakahawak ng mga daliri nito. Nakita niya ang nangiti na hindi umabot sa mga mata. "Wala yon, Migs. Don't worry about it," sabi ulit ni Cassandra, bago tumayo at hinarap ang nag-aalalang staff. "Mabilis lang naman itong malilinis, di ba?" Habang nagkakagulo ang mga tao para ayusin ang gusot, ang mga mata ni Ricardo ay hindi na kay Cassandra nakatingin. Hinanap ng kanyang paningin ang isang tao sa sulok ng silid, si Yaya Elena, ang matandang kasambahay na nag-alaga sa kanya mula pagkabata, ay nakatayo roon, tahimik na nagmamasid. Nang magtama ang kanilang mga mata, walang sinabi si Yaya Elena, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsalita ng 1,000 salita. Hindi ito tingin ng pagkaalarma o pagkagulat, kundi tingin ng pagpapatunay. Isang tingin na tila nagsasabing, "Nakita niyo po, sir? Iyon po ang sinasabi ko." Ang munting pagdududa na ilang linggo nang kumakain sa isipan ni Ricardo ay biglang lumaki. Naging isang halimaw na may matatalas na pangil. Gabi na. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga de Villa ay malalim, halos nakakabingi. Nakaupo si Ricardo sa kanyang study, hawak ang isang baso ng alak na hindi niya iniinom. Sa isip niya, paulit-ulit na naglalaro ang eksena sa bridal shop. Ang perpektong pagkukunwari ni Cassandra, ang takot sa mga mata ni Miguel, at ang tahimik na babala sa mga mata ni Yaya Elena. Pumasok ang matanda. Dala ang isang tasa ng tsaa. Inilapag niya ito sa mesa ni Ricardo. "Hindi po kayo makatulog, sir?" Mahinang tanong ni Yaya Elena. Umiling lang si Ricardo. "Maraming iniisip, Yaya." Tumango si Yaya Elena na tila naiintindihan ang lahat nang hindi na kailangang magsalita pa. "Naalala ko po tuloy ang isang kwento ng lola ko," sabi niya, habang pinupunasan ng isang frame ng litrato sa mesa. Isang litrato ng yumaong asawa ni Ricardo. May isang ibon daw po na napakaganda ng huni. Hinahangaan ng lahat sa gubat. Pero ang hindi alam ng marami, sa tuwing walang nakatingin, ang magandang ibon na yon ang siyang tumutuka sa mga itlog ng ibang ibon. Napatingin si Ricardo sa kanya. Ang simpleng kwento ay tumama sa kanya ng direkta. Nagpatuloy si Yaya Elena. Ang kanyang boses ay isang bulong. "Minsan po, sir,
Ang pinakamagandang awit ang siyang nagtatago ng pinakamadilim na balak. At ang tunay na kulay, lumalabas lang kapag akala nilang walang nakatingin. Isang ideya ang biglang nabuo sa isip ni Ricardo. Isang ideya na nakakatakot, desperado, at marahil ay kabaliwan. Ngunit sa puntong yon, iyon na lang ang tanging paraan. Ang huling pagsubok, kinailangan niyang malaman kung ano ang kulay ni Cassandra kapag akala nitong wala siya. Kinabukasan, maagang nagpaalam si Ricardo. Isang biglaang business trip sa Singapore, sabi niya. Isang importanteng deal na hindi pwedeng palampasin. Niyakap siya ni Cassandra nang mahigpit sa may pintuan. Mag-iingat ka, mahal. Call me as soon as you land, okay? Mamimiss ka namin ni Migs. Ang mga salita ay perpekto. Ang yakap ay perpekto. Ngunit para kay Ricardo, para na itong yelo na dumadampi sa kanyang balat. Tumango siya at ngumiti. Isang ngiti na pinilit niyang abutin ang kanyang mga mata. I will. I love you. I love you more, sagot nito. Pinanood niya ang sasakyan na papalayo sa driveway hanggang sa mawala ito sa kanto. Pagkatapos ay naghintay siya ng 30 minuto sa isang coffee shop sa malapit. Pagkatapos, bumalik siya. Hindi sa harap ng mansyon, kundi sa likod, kung saan naghihintay ang isang bukas na pinto sa kusina. Isang pinto na sinadyang iwanang bukas ni Yaya Elena. Tahimik siyang pumasok sa sarili niyang pamamahay na parang isang magnanakaw sa gabi. Ang bawat hakbang ay maingat. Ang bawat anino ay kanyang pinagtataguan. Pumanik siya sa master's bedroom. Ang silid nila ni Cassandra. Ang silid na magiging saksi sa lahat. Walang ingay. Dahan-dahan siyang gumapang sa ilalim ng malaki nilang kama. Ang alikabok ay dumampi sa kanyang pisngi at ang amoy ng nakatagong espasyo ay pumasok sa kanyang ilong. Dito, sa ilalim ng kama kung saan siya, ang hari ng kanyang sariling kastilyo, ay natutulog gabi-gabi. Naramdaman niya ang matinding kahihiyan. Isang bilyonaryo, isang CEO, nagtatago na parang isang takas sa sarili niyang kwarto. Ngunit ang kahihiyan ay mabilis na natabunan ng determinasyon. Kailangan niyang gawin ito para kay Miguel, para sa kanyang kapayapaan. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Ang tunog ng mga takong ni Cassandra ay umalingaw-ngaw sa sahig na gawa sa matigas na kahoy. Mula sa kanyang pinagtataguan, kitang-kita niya ang mga paa nito na may suot na sapatos na nagkakahalaga ng sweldo ng isang ordinaryong empleyado. Huminto ito sa gitna ng silid. Isang malalim na buntong hininga. Hindi ito buntong hininga ng pagod, kundi ng paglaya. Isang tunog na ginagawa ng isang tao kapag sa wakas ay natanggal na niya ang isang mabigat na maskara. Biglang tumunog ang cellphone nito. Narinig ni Ricardo ang kaluskos ng pagkuha nito mula sa bag. Hello, Marga? Ang boses ni Cassandra. Pero iba ito. Nawala ang lambing. Nawala ang init. Ang natira ay isang boses na matalas, naiinip, at puno ng pagkainis. Ay naku girl, wag mo nang tanungin. Nakaka-stress ang araw na to. Imagine, yung pesteng bata, tinapunan ng juice yung wedding dress ko. Ang mahal-mahal pa naman nun. Naramdaman ni Ricardo ang panlalamig ng kanyang dugo. Pesteng bata. Ganoon pala ang tingin niya kay Miguel. Oo naman, I had to act like the perfect stepmom to be. Niyakap ko pa yung bata, for God's sake. Nakakadiri. Kung alam mo lang kung gaano ko gustong isigaw sa mukha niya, kung gaano siya kapabigat. Napapikit ng mariin si Ricardo. Ang bawat salita ay parang isang kutsilyong humihiwa sa kanyang puso. Pero malapit na girl, konting tiis na lang. Pagkatapos ng kasal, magbabago na ang lahat. Magbabago ang lahat para sa aming dalawa, lalo na para sa batang yon. May halong pagbabanta sa huling mga salita niya. Ibinaba na ni Cassandra ang tawag. Katahimikan. Narinig ni Ricardo ang pagtibok ng sarili niyang puso. Isang malakas
at galit na tambol sa loob ng kanyang dibdib. Kaya totoo nga. Totoo ang lahat ng hinala niya. Ang mga tingin ni Yaya Elena, ang takot sa mga mata ni Miguel. Ngunit bago pa man niya lubusang maproseso, ang sakit at galit na gumuguhit sa kanyang kaluluwa, muling bumukas ang pinto ng kwarto. Hindi ito kumatok. Napatigil si Ricardo. Hindi niya ito inaasahan. Siguro si Yaya Elena para maglinis o baka si Miguel. Ngunit ang pumasok sa kanyang linya ng paningin ay hindi ang tsinelas ng kanyang yaya o ang gulong ng wheelchair ng kanyang anak. Isang pares ng mamahaling sapatos na panlalaki. Makintab na itim na katad. Mga sapatos na hindi kanya. Isang boses ng lalaki ang bumasag sa katahimikan. Isang boses na may halong yabang at pananabik. "Miss me, baby?" Nanigas si Ricardo. Ang pagtibok ng kanyang puso ay tila huminto. Hindi iyon ang kanyang boses. "Papa." Ang tanong ay bumaon sa pandinig ni Ricardo. Hindi tulad ng isang bala, kundi tulad ng isang piraso ng yelo. Malamig, matulis, at dahan-dahang tumutunaw para maghasik ng lason sa kanyang sistema. "Miss me, baby?" Naramdaman niya ang pag-igting ng bawat kalamnan sa kanyang katawan. Sino ang lalaking ito? Ano ang ginagawa niya sa kwarto nila? Ang isip niya ay naghalukay ng mga pangalan, mga mukha, isang kasosyo sa negosyo, isang kamag-anak. Ngunit ang kasunod na tunog ang nagwasak sa lahat ng kanyang posibleng paliwanag. Isang halakhak, ang halakhak ni Cassandra. Pero hindi ito ang tawang pilit na ibinigay niya kay Miguel kanina. Hindi ito ang tawang kinokontrol na para sa publiko. Ito ay isang halakhak na malaya, malandi, at puno ng pananabik. "David, sira ka talaga. Paano ka nakapasok dito?" sabi ni Cassandra, at sa boses niya ay may kilig na hindi kailanman narinig ni Ricardo na para sa kanya. David. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Ricardo. David Lim, isang negosyanteng nakilala niya sa isang party. Isang lalaking may ngiti na masyadong makintab at mga matang masyadong mapanuri. Ipinakilala siya ni Cassandra bilang isang matandang kaibigan. Naramdaman ni Ricardo ang pait sa kanyang dila. "May mga paraan ako, Cassie, at saka alam kong hindi mo ako matitiis," sagot ng boses ni David, mas malapit na ngayon. "Lalo na't alam kong sa wakas na solo na rin kita." Narinig ni Ricardo ang isang mahinang tunog, ang tunog ng dalawang labi na nagtatagpo. Mabilis, ngunit sapat na para magpadala ng agos ng kumukulong galit sa buong katawan ni Ricardo. Kinagat niya ang kanyang labi para pigilan ang anumang ingay na maaaring kumawala mula sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay naging kamao. Ang kanyang mga kuko ay bumao ng mariin sa kanyang mga palad. "Baliw ka. Paano kung naabutan ka ng mga security?" bulong ni Cassandra. "Alam ko ang schedule nila. At alam ko ring ang mahal mong fiancé ay nasa himpapawid na ngayon, patungong Singapore." May panunuya sa boses ni David. 3 araw, Cassie. 3 araw na para sa atin lang." Naramdaman ni Ricardo ang paggalaw sa itaas niya. Ang kama ay bahagyang lumubog. Umupo sila, magkatabi. Sa ibabaw mismo ng kanyang pinagtataguan, ang lapit ng kanilang kataksilan ay halos nakakasuka. "Na-miss kita," sabi ulit ni David. Mas malambing na ngayon. Ang hirap magpanggap na kaibigan mo lang sa harap ng lalaking yon. "Ako rin," sagot ni Cassandra. Ang boses niya ay parang sa isang maamong pusa. "Pero kailangan, David. Malapit na. Konting-konti na lang." Narinig ni Ricardo ang kaluskos ng tela. Naisip niya ang mga kamay ni David sa bewang ni Cassandra, o sa kanyang buhok, o sa kanyang mukha. Ang bawat imahe ay isang bagong pagpapahirap. "Gaano kalapit, Cassie? Dahil nauubos na ang pasensya ko at lalong nauubos na ang pera ko," sabi ni David. May biglang pagbabago sa kanyang tono. Nawala ang lambing, napalitan ng tigas, katahimikan. Si Ricardo
na nakakulong sa ilalim ng kama ay hindi makahinga. Ito na, ang simula ng katotohanan. Hindi lang ito simpleng pagtataksil ng laman. May mas malalim, may mas madilim. Huwag kang mag-alala, sagot ni Cassandra. Ang boses ay kalmado at malamig na parang bakal. Nakausap ko na ang abogado. Ang kailangan ko lang ay ang pirma niya sa mga dokumento pagkatapos ng kasal. Once I'm officially Mrs. Devilla, magkakaroon na ako ng access sa lahat. Naramdaman ni Ricardo na tila sinasakal siya, kahit walang sino man ang humahawak sa kanyang leeg. Good, sabi ni David. Dahil kailangan ko na ang pera. Na yon, Cassie. Pinipiga na ako ng mga pinagkakautangan ko. Hindi na sila nakikipagbiruan. Ang kama ay muling gumalaw. Narinig niya ang mga bulungan, ang mga halik. Mas matagal, mas mapusok. Ang bawat tunog ay isang dagok sa pagkalalaki ni Ricardo. Ang bawat segundo ay isang walang katapusang pagpapahirap. Nais niyang sumigaw. Nais niyang lumabas at wasakin ang lahat ng nasa silid. Nais niyang makita ang takot sa mga mata nila kapag nalaman nilang naroon lang siya, nakikinig sa lahat. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ang galit na parang apoy ay dahan-dahang namatay at napalitan ng isang bagay na mas malamig at mas mapanganib. Isang nagyayalong determinasyon. Hindi pa ito ang oras. Ang paghihiganti ay isang pagkain na masarap ihain ng malamig at sisiguraduhin niyang manlalamig sila hanggang buto kapag inihain na niya ito. Sa ilalim ng kama, sa gitna ng alikabok at dilim, namatay ang negosyanteng si Ricardo Devilla at ipinanganak ang isang taong may iisang layunin na lamang, ang marinig ang lahat at pagkatapos, ang bawiin ang lahat. Ang bawat halik na naririnig ni Ricardo ay isang lason sa kanyang pandinig. Ang bawat hagik-gik ni Cassandra ay isang patalim na paulit-ulit na isinasaksak sa kanyang likod. Nagpanggap siyang mahal siya nito. Nagpanggap siyang nirerespeto siya nito. At siya, tulad ng isang tanga, ay naniwala. Naramdaman niya ang muling paggalaw ng kama. Isang kamay, marahil ay kay David, ang humaplos sa braso ni Cassandra. Narinig niya ang bulong nito. Siguraduhin mo lang na mabilis ang lahat, Cassie. Hindi na ako makapaghintay na mawala sa buhay ko ang mga insik na humahabol sa akin. At mawawala sila. Sagot ni Cassandra. Ang boses ay puno ng kasiguraduhan. Once na makuha natin ang pera, babayaran natin sila ng buo. At pagkatapos noon, David, ang mundo ay magiging atin. Pera. Palagi itong tungkol sa pera. Ang pag-ibig na ipinakita nito, ang pag-aalaga, ang mga ngiti, lahat pala ay may presyo. At ang presyong iyon ay ang kanyang buong kayamanan. Paano ang bata? Tanong ni David. Naramdaman ni Ricardo ang paglamig ng hangin. O baka naman ang dugo lang niya ang lumalamig sa kanyang mga ugat. Isang buntong hininga ng pagkainis ang pinakawalan ni Cassandra. Huwag mo siyang alalahanin. Siya ang pinakamadaling parte ng plano. Anong ibig mong sabihin? Simple lang, sabi ni Cassandra. At sa tono niya, parang nagpapaliwanag lang siya ng isang recipe ng pagkain. Pagkatapos ng kasal, kapag nasa akin na ang kontrol sa ilang mga bagay, ipapadala ko siya sa isang special facility sa probinsya. Isang lugar para sa mga batang tulad niya. Mga batang tulad niya. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa bungo ni Ricardo. Isang pilay, isang pabigat. Ganoon ba ang tingin niya sa kanyang anak? Nagpatuloy si Cassandra. Malayo, tahimik. Isang lugar kung saan hindi niya tayo magugulo. Doon, makakakuha siya ng tamang pag-aalaga. At tayo naman, makukuha natin ang buhay na nararapat para sa atin nang wala ang pabigat na yon. Pabigat. Kung may puso pa si Ricardo na pwedeng mabasag, iyon na siguro ang sandaling iyon. Ngunit wala na. Ang puso niya ay hindi na salamin na pwedeng mabasag. Ito ay naging isang bato. Matigas, malamig,
at handang dumurog. Napapikit siya ng mariin. Ang imahe ni Miguel na nakangiti sa kanya na nagsasabing I love you, Papa, ay lumitaw sa kanyang isipan. At ang imaheng iyon ay sinundan ng imahe ni Cassandra na tinatawag ang kanyang anak na isang pabigat. Ang apoy sa kanyang dugo ay naging yelo. Magandang plano, sabi ni David, na may halong paghanga. Matalino ka talaga, mahal ko. Kailangan nating maging matalino. Masyadong malaki ang nakataya dito. Sagot ni Cassandra. Narinig ni Ricardo ang tunog ng pagtayo nila mula sa kama. Akala niya ay tapos na. Akala niya ay aalis na sila. Ngunit may isang huling tanong si David. Isang tanong na nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Ricardo. Paano kung may mangyari? Paano kung bumalik siya ng mas maaga kaysa sa inaasahan? Nagkaroon ng isang sandaling katahimikan. At pagkatapos, isang tawa. Isang tawa mula kay Cassandra na nagpatindig sa lahat ng balahibo sa katawan ni Ricardo. Hindi ito tawa ng kagalakan. Ito ay tawa na malamig, walang kaluluwa, at puno ng isang madilim na balak. Mayroon akong plano para dyan, sabi ni Cassandra. Ang kanyang boses ay isang mapanganib na bulong. Isang plano na sisiguraduhing hindi na siya makakagulo pa. Huminto siya saglit, na tila ninamnam ang bawat salita. Kailanman? Sa kusina, nakatayo si Yaya Elena sa harap ng lababo, naguhugas ng mga plato na kanina pa malinis. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng kusa. Isang ritual na ginawa na niya sa loob ng halos 40 taon sa bahay na yon. Ngunit ang kanyang isip ay wala sa ginagawa niya. Ang kanyang isip ay nasa itaas, sa master's bedroom. Nakita niya ang pagdating ng kotse ni David Lim kanina. Isang itim na sports car na pumarada sa isang madilim na bahagi ng kalsada, malayo sa mga mata ng gwardiya. Nakita niya itong pumasok sa gate sa likod. Isang gate na bihirang gamitin. Isang gate na alam niyang laging daanan ng mga ahas. Hindi siya nagulat. Matagal na niyang nararamdaman. Ang isang babaeng nag-alaga ng isang bata mula sa pagiging sanggol hanggang sa pagiging isang makapangyarihang lalaki ay mayroong isang pakiramdam na hindi maipaliwanag ng siyensya. Nararamdaman niya kung kailan may panganib. At si Cassandra Imperial, mula pa sa unang araw, ay amoy panganib. Ang kanyang pag-aalala ay hindi para sa sarili niya, kundi para sa dalawang lalaki na itinuring na niyang pamilya. Para kay Miguel, ang kanyang apo sa puso. At para kay Ricardo, ang kanyang alaga, ang kanyang Sir Ricky, na sa kabila ng yaman at kapangyarihan, ay nanatiling isang batang lalaki sa kanyang paningin. Isang batang nalilito at nasasaktan pa rin dahil sa pagkawala ng kanyang unang asawa. Siya ang nagtanim ng pagdududa sa isip ni Ricardo. Hindi niya ito sinabi ng direkta. Hindi ganoon ang kanyang paraan. Alam niyang hindi iyon paniniwalaan ni Ricardo na nabubulagan sa perpektong imahe ni Cassandra. Kaya ginamit niya ang mga pahiwatig, mga kwento, mga tingin na puno ng kahulugan. Binigyan niya si Ricardo ng mga piraso ng puzzle at hinayaan niyang siya mismo ang bumuo nito. At ngayon, ang huling piraso ay inilalagay na. Tumingin siya sa orasan sa dingding. Halos 1 oras na. 1 oras nang nagtatago ang kanyang alaga sa ilalim ng sarili nitong kama, nakikinig sa katotohanang dudurog sa kanya. Sir Ricky, magpakatatag po kayo. Bulong niya sa hangin. Isang tahimik na panalangin. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang malaman kung ano na ang nangyayari. At kailangan niyang bigyan ng babala ang 2 ahas sa itaas na hindi sila ganap na malaya. Naglakad siya papunta sa utility room. Doon, binuksan niya ang fuse box. Sa isang mabilis na kilos, ibinaba niya ang main switch. Ang buong mansyon ay biglang binalot ng kadiliman. Ang ugong ng aircon ay namatay. Ang ilaw sa kusina ay nawala. Katahimikan. Nagbilang siya.
1, 2, 3. Muli niyang itinaas ang switch. Bumalik ang kuryente. Iyon lang ang kailangan niya. Isang maikling aberya. Isang dahilan. Kumuha siya ng isang maliit na radyong de baterya mula sa drawer. Isang maliit, lumang radyo na ginagamit niya kapag naglilinis. Pero ngayon, may iba itong silbi. Sa ilalim ng takip ng baterya, may isang maliit na recording device. Isang bagay na binili niya online ilang linggo na ang nakalipas nang ang kanyang mga hinala ay hindi na niya kayang baliwalain. Dala-dala ang radyo at isang basahan, dahan-dahan siyang umakyat sa hagdanan. Ang bawat hakbang ay maingat, ang kanyang mga paa ay halos hindi lumilikha ng tunog sa makapal na carpet. Nang marating niya ang pasilyo sa itaas, narinig niya ang boses ni Cassandra mula sa loob ng kwarto, iritado. Ano ba yon? Bakit namatay ang ilaw? Baka pumutok lang ang fuse. Pabayaan mo na. Sagot ni David. Ito na ang pagkakataon niya. Kumatok siya ng 3 beses sa pinto. Sir? Ma'am Cassie? Ilang segundo ng katahimikan. Pagkatapos ay narinig niya ang nagmamadaling mga yabag. Bumukas ang pinto at si Cassandra lang ang nakita niya. Ang kanyang damit ay medyo gusot. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo. Anong kailangan mo, Yaya? Tanong nito. Halatang pilit na pinapakalma ang sarili. Nako, pasensya na po, ma'am. Bigla po kasing namatay ang kuryente. Kinabahan po ako. Baka kung ano na ang nangyari. Tinitingnan ko lang po kung ayos lang kayo. Paliwanag ni Yaya Elena, ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pag-aalala. Tumingin si Cassandra sa likod niya, sa madilim na pasilyo, bago siya muling hinarap. Okay lang kami. Bumalik ka na sa baba. Gumiti si Yaya Elena. Sige po, ma'am. Lilinisin ko lang po saglit itong gilid ng pinto. May natapon po kasing parang tubig. Yumuko siya at sa pagkakataong yon, habang nagkukunwaring nagpupunas, mabilis niyang itinulak ang maliit na radyo sa ilalim ng isang malaking plorera na nakatayo sa tabi ng pinto. Isinagad niya ito sa likod kung saan hindi ito makikita. Sa isang pagpindot na hindi napansin, sinimulan niya ang pag-record. Sige po ma'am, tapos na po, sabi niya habang tumatayo. Pinanliitan siya ng mata ni Cassandra, isang tingin na puno ng hinala. Bakit ka nandito, Yaya? Akala ko ba araw ng pahinga mo ngayon? Ngumiti lang si Yaya Elena, isang nangiting malumanay, ngunit matatag. Naisip ko po kasing pumasok para masigurado pong maayos ang lahat bago ang pag-alis ni Sir Ricky. Ang mga mata nila ay nagtagpo, isang labanan ng kalooban na walang salitang binibitawan. Sa huli, si Cassandra ang unang umiwas ng tingin. Sige na, bumaba ka na, sabi nito bago isara ang pinto. Habang naglalakad pabalik sa hagdanan, naramdaman ni Yaya Elena ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ngunit hindi ito dahil sa takot. Ito ay dahil sa pag-asam. Ang laro ay nagsimula na. At siya, ang simpleng kasambahay, ang siyang nag-aayos ng mga piyesa sa chessboard. Sa ilalim ng kama, narinig ni Ricardo ang buong pag-uusap. Narinig niya ang pagkatok ni Yaya Elena, ang pagsisinungaling ni Cassandra, at ang tanong na puno ng hinala. Ang katapatan ng matanda ay isang maliit na sinag ng liwanag sa kadilimang bumabalot sa kanya. Ngunit ang liwanag na yon ay mabilis na nilamon muli ng dilim nang marinig niyang sumara ang pinto. Muntik na yon, bulong ni David. Ang matandang yan, pakiramdam ko, palagi siyang nakabantay. Hayaan mo siya, sagot ni Cassandra. Ang boses ay puno ng pagwawalang bahala. Isa lang siyang matandang utusan. Ano naman ang magagawa niya? Kapag kasal na kami, isa siya sa mga una kong sisibakin sa trabaho. Ang bawat salita ay isang sampal. Si Yaya Elena, na naglingkod sa pamilya niya ng buong buhay, ay ituturing lang na basura. Saan na nga tayo? Tanong ni Cassandra, na tila walang nangyari. Oo. Sa plano ko,
kung sakaling maging problema si Ricardo. Umupo ulit sila sa kama. Naramdaman ni Ricardo ang bigat sa itaas niya. Isang pisikal na bigat na sumasalamin sa bigat na dumadagan sa kanyang dibdib. Hindi ko siya hahayaang maging problema. Pagpapatuloy ni Cassandra, ang kanyang boses ay naging isang malamig at kalkuladong bulong. Nakahanap na ako ng paraan. Isang paraan na malinis, walang ebidensya, at magmumukhang natural. Naramdaman ni Ricardo ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Anong ibig niyang sabihin? Nakakuha ako ng gamot. Galing sa isang kaibigan. Walang kulay, walang amoy, walang lasa. Isang patak lang araw-araw sa kape niya at sa loob ng ilang buwan-buwan, unti-unti siyang hihina. Nanlaki ang mga mata ni Ricardo sa dilim. Hindi maaari. Ang mga doktor iisipin na dahil lang sa stress sa trabaho, isang atake sa puso dahil sa sobrang pagod, magiging isang trahedya ang mayamang CEO namatay dahil sa sobrang dedikasyon sa kanyang kumpanya at ang kanyang kaawa-awang asawa na nagdadalamhati, maiiwan sa lahat ng kanyang yaman. Hindi na ito tungkol sa pera, hindi na ito tungkol sa pagtataksil. Ito ay pagtatangka sa kanyang buhay. Ang babaeng pakakasalan niya, ang babaeng minahal niya, ang babaeng ipinagkatiwala niya sa kanyang anak, ay nagpaplanong patayin siya. Dahan-dahan. Walang awa. Ang hangin sa ilalim ng kama ay tila naubos. Sinubukan ni Ricardo na huminga. Ngunit parang may isang kamay na nakasakal sa kanyang leeg. Ang mundo niya ay gumuho. Ang sahig na kanyang kinatatayuan, ang pundasyon ng kanyang buhay, ay biglang bumigay. At siya ay nahuhulog sa isang walang katapusang bangin ng kadiliman. All is lost. Lahat ay nawala. Ang tiwala, ang pag-ibig, ang pag-asa. Ang natira na lang ay ang hubad at brutal na katotohanan. Nilinlang siya sa paraang hindi niya kailanman inakala. Perpekto, sabi ni David. Ang boses ay puno ng paghanga sa kasamaan ni Cassandra. Ikaw na talaga, Cassie. Walang tatalo sa'yo. Sinisigurado ko lang ang kinabukasan natin, mahal, sagot ni Cassandra. Narinig ni Ricardo ang tunog ng isang halik. Isang halik na parang selyo sa kanyang hatol na kamatayan. Sa sandaling iyon ng kawalan ng pag-asa, sa gitna ng sakit na halos ikabaliw niya, isang bagay ang nangyari. Ang kanyang cellphone na inilagay niya sa silent mode ay biglang nag-vibrate ng malakas sa sahig na kahoy sa tabi ng kanyang ulo. Isang tawag mula sa kanyang sekretarya. Marahil ay isang paalala tungkol sa peking flight niya. Ang tunog ng vibration sa kahoy ay hindi malakas, ngunit sa katahimikan ng silid, ito ay parang isang kulog. Ang screen ay umilaw, naghahagis ng isang maliit, nagtatraydor na liwanag sa ilalim ng kama. Sa itaas niya, biglang tumigil ang lahat ng paggalaw. Ang mga bulungan ay natigil, ang mga halik ay naputol. Ano yon? Tanong ni Cassandra. Ang kanyang boses ay biglang naging isang matalas na sibat, puno ng pag-aalerto at hinala. Nanigas si Ricardo, ang kanyang puso na kanina lang ay parang gustong sumabog, ay tila ganap na huminto sa pagtibok. Nahuli ba siya? Ang katahimikan sa silid ay mas mabigat pa kaysa sa kama sa itaas niya. Narinig ni Ricardo ang sarili niyang dugo na humahampas sa kanyang mga tainga. Ang vibration ay tumigil na, ngunit ang liwanag mula sa screen ay nanatili roon, isang maliit na parola na nagbabadya ng kanyang kapahamakan. Ano yon? Ulit ni Cassandra, ang boses ay mas matalas na ngayon. Narinig ni Ricardo ang mga yabag nito na papalapit sa gilid ng kama. Isang anino ang tumakip sa maliit na liwanag mula sa cellphone. Yumuyuko na ito. Ito na ang katapusan. Sa isang iglap, handa na siyang lumabas. Handa na siyang harapin sila. Sumingaw, magwala. Ngunit bago pa man niya magawa iyon, isang malakas na tunog ang bumasag sa katahimikan mula sa ibaba. Blag, isang malakas na kalabog.
na sinundan ng tunog ng nabasag na salamin, tunog ng isang bagay na malaki at mabigat na bumagsak sa sahig. Ano naman yun? Sigaw ni Cassandra. Ang kanyang atensyon ay agad na nalipat. Baka may nakapasok. Sabi ni David, may halong pag-aalala. Tingnan natin. Ang mga anino ay mabilis na lumayo sa kama. Narinig ni Ricardo ang kanilang mga nagmamadaling yabag, palabas ng silid at pababa ng hagdan. Ito na ang kanyang pagkakataon. Hindi na siya nag-isip. Gumapang siya palabas mula sa ilalim ng kama. Ang kanyang mga kalamnan ay naninigas dahil sa tensyon. Mabilis niyang dinampot ang kanyang cellphone at tumakbo palabas ng silid, hindi patungo sa pangunahing hagdanan, kundi sa pasilyo na patungo sa hagdanan ng mga katulong sa likod. Bawat hakbang niya ay tahimik, ngunit mabilis. Ang kanyang puso ay kumakarera sa kanyang dibdib. Habang bumababa, narinig niya ang mga boses nila mula sa sala. Wala namang tao. Iritadong sabi ni Cassandra. Ano ba yung nabasag, Yaya? Naku, pasensya na po, ma'am. Yung malaki pong plorera, aksidente ko pong nabunggo. Pasensya na po talaga. Narinig ni Ricardo ang boses ni Yaya Elena, kalmado at puno ng pagsisisi na perpektong peke. Isang henyo. Si Yaya Elena ay isang henyo. Nilagpasan niya ang kusina at dumiretso sa kanyang study. Isinara ang pinto ng walang ingay. Doon, sa dilim, sumandal siya sa pader at hinayaang bumagsak ang kanyang katawan sa isang upuan. Doon siya natagpuan ni Yaya Elena pagkalipas ng ilang minuto. Nakatayo lang ang matanda sa may pinto, hindi nagsasalita. Nakita niya ang kanyang Sir Ricky, hindi bilang ang makapangyarihang CEO na kilala ng mundo, kundi bilang isang lalaking wasak. Nakayuko ang mga balikat nito. Ang muka ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Walang luha, walang hikbi. Isang katahimikan lamang na mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Narinig niyo po ang lahat. Bulong ni Yaya Elena. Hindi ito tanong. Dahan-dahang itinaas ni Ricardo ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay pula. Hindi dahil sa pag-iyak, kundi dahil sa galit na pinipigilan. Lahat, Yaya. Bawat nakakasuka nilang salita. May kinuha si Yaya Elena mula sa bulsa ng kanyang uniforme. Ang maliit na radyo. Inilapag niya ito sa mesa sa harap ni Ricardo. Mayroon pa po, sir. Pinindot niya ang play button. At muling narinig ni Ricardo ang lahat. Ang boses ni Cassandra na nagpaplano ng kanyang kamatayan. Ang boses ni David na tumatawa. Ngunit ngayon, hindi na ito naririnig mula sa ilalim ng kama. Sa gitna ng takot at pagkabigla, naririnig niya ito ngayon bilang isang ebidensya. Isang ebidensya na malamig, malinaw, at hindi maikakaila. Hindi na siya napapikit sa sakit. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nanatiling dilat. Sinisip-sip ang bawat salita na parang gasolina na ibinubuhos sa isang apoy na nagsisimula ng lumaki. Ang bawat pangungusap ay isang piraso ng bakal na idinaragdag sa baluti na biglang tumutubo sa paligid ng kanyang nadurog na puso. Nang matapos ang recording, isang nakakabinging katahimikan ang pumuno sa study. Itinayo ni Ricardo ang kanyang sarili mula sa pagkakaupo. Ang kanyang paggalaw ay hindi na mabagal at mabigat. Ito ay tiyak at may layunin. Tumingin siya kay Yaya Elena at ang nakita ng matanda sa kanyang mga mata ay hindi na ang lalaking wasak kanina. Ang sakit ay naroon pa rin, nakaukit sa kanyang mukha. Ngunit sa ilalim nito, mayroon ng isang bagong bagay. Isang bagay na matigas, isang bagay na mapanganib, isang bagay na nagyayelo. Hindi lang nila babayaran ang ginawa nila. Sabi ni Ricardo, ang kanyang boses ay kalmado sa isang paraan na nakakakilabot. Hindi ito pasigaw. Ngunit mas mabigat pa ito kaysa sa anumang sigaw. Sisiguraduhin kong pagsisisihan nila ang araw na pinili nilang lokohin ako.
Isang simpleng tango lang ang isinagot ni Yaya Elena. Walang pag-aalinlangan, walang tanong. Nandito lang po ako, Sir Ricky. Ano po ang plano ninyo? Naglakad si Ricardo papunta sa kanyang malaking mesa. Ang kanyang mga balikat ay tuwid na. Ang kanyang tindig ay muling naging tindig ng isang hari. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang una niyang tinawagan ay ang kanyang personal na abogado. Attorney Reyes, sabi niya, ang kanyang boses ay walang emosyon. Kailangan kita dito sa bahay. Now. Bring all the necessary documents regarding asset holdings and prenuptial agreements. It's urgent. Ibinaba niya ang tawag bago pa man makasagot ang abogado. Ang pangalawang tawag ay sa pinuno ng kanyang security team, isang dating koronel ng militar. Mr. Santos, I need you and your best men at my residence in 1 hour. Maximum discretion. Walang dapat makaalam. May 2 bisita akong inaasahan bukas at gusto kong siguruhin na makakarating sila at hindi na makakaalis. Muli, ibinaba niya ang tawag. Tumingin siya sa bintana sa kadiliman ng gabi. Ang bagyo sa loob niya ay humupa na. Ang natira ay isang malinaw at malamig na layunin. Tapos na ang pagtatago. Tapos na ang pagiging biktima. Humarap siya kay Yaya Elena. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa unang pagkakataon. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Yaya, paki-cancel ang lahat ng appointments ko para bukas. Utos niya. Mayroon tayong isang malaking party na kailangang ihanda. Nakahiga si Cassandra sa kanyang kama. Ang sutlang roba ay marahang yumayakap sa kanyang balat. Isang ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Ang plano ay perpekto. Ang pag-alis ni Ricardo ay ang huling piraso ng puzzle na kailangan nila. Ang pagdating ni David kanina ay isang bonus na hindi niya inaasahan. At ang maliit na aberya sa kuryente at ang biglaang pagsulpot ng matandang si Elena, mga langaw lang na kailangan niyang iwaksi. Walang sinuman, lalo na ang isang matandang utusan, ang makakahadlang sa kanya. Mrs. Cassandra de Villa, ninamnam niya ang pangalan sa kanyang isipan. Ang tunog nito ay kapangyarihan, kayamanan, tagumpay. Biglang tumunog ang kanyang cellphone sa bedside table. Nakarehistro ang pangalan ni Ricardo. Agad niyang sinagot. Ang kanyang boses ay agad na nagbago. Naging malambing at puno ng pananabik. Mahal, nakarating ka na ba? I was so worried. Kumusta ang flight? Sa kabilang linya, narinig niya ang mahinang tawa ni Ricardo. Actually, baby, I'm still here in Manila. Napakunot ang noo ni Cassandra. Ano? Anong nangyari? May problema ba sa eroplano? Walang problema. I canceled the flight. Sagot ni Ricardo. Ang boses ay kalmado. Naisip ko, bakit ako aalis kung pwede naman kitang makasama? I wanted to surprise you. I'm home. Isang alon ng pagkadismaya ang dumaan sa kanya. Pero mabilis niya itong tinago sa likod ng isang tili ng pekeng tuwa. Oh my God, really? That's the best surprise ever. Nasaan ka? Papunta na ako. Relax, sabi ni Ricardo. I prepared a special dinner for us, dito sa bahay. To celebrate our future, just you and me. Be here at 8. Pagkababa niya ng tawag, isang ngingiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Kahit ang universo ay pumapabor sa kanya, hindi na niya kailangang maghintay ng 3 araw. Ang selebrasyon ay magsisimula na ngayong gabi. Agad niyang tinawagan si David. Change of plans, sabi niya. Hindi maitago ang pananabik sa kanyang boses. Ang hari ay umuwi. Naghanda siya ng isang celebratory dinner para sa amin. Narinig niya ang tawa ni David sa kabilang linya. Ang tanga niya talaga. Ipinagdiriwang niya ang sarili niyang katapusan. Exactly, sagot ni Cassandra habang tumatayo at naglalakad papunta sa kanyang walk-in closet. Pagkatapos ng gabing ito, David, mas lalo pa siyang mahuhulog sa akin. Hinding-hindi na niya ako pagdududahan pa.
Good. Perform your best, my queen, sabi ni David. Oh, I will, sagot ni Cassandra habang hinahaplos ang isang kulay dugong bestida. Akin na ang hari at malapit nang maging akin ang buong kaharian. 8:00 ng gabi, pumarada ang kotse ni Cassandra sa harap ng mansyon ng mga De Villa. Bumaba siya, ang bawat galaw ay puno ng kumpiyansa. Suot ang kanyang pulang bestida para siyang isang reyna na handa nang angkinin ang kanyang trono. Ang mansyon ay lampas sa kanyang inaasahan. Ang mga ilaw ay malalamlam. May daan-daang kandila na nakasindi. Ang liwanag nito ay sumasayaw sa mga pader. May malambing na musika na tumutugtog sa hindi niya makitang mga speaker. Nakatayo si Ricardo sa dulo ng hagdanan para salubungin siya. Guwapo ito sa suot nitong itim na suit. Ngunit ang ngiti nito, may kakaiba. Hindi niya maintindihan kung ano. Parang may kulang. O baka naman may sobra? You look breathtaking, Cassie, sabi ni Ricardo habang hinahalikan ng kanyang kamay. Ang mga labi nito ay malamig. You cleaned up well yourself, mahal, sagot niya habang hinahayaan siyang akayin siya papunta sa dining room. Ang hapagkainan ay para sa dalawa, puno ng mga bulaklak at pinakintab na mga kubyertos. Umupo sila. Nagsalin si Ricardo ng alak sa kanilang mga kopita. Itinaas niya ang kanyang kopita. To us, Cassie. To our future. Naway makuha ng bawat isa sa atin ang lahat ng nararapat sa atin. Ngumiti si Cassandra at itinaas din ang kanyang kopita. Nakikipag-toast. To us. Habang kumakain sila, ramdam ni Cassandra na siya ang may kontrol. Siya ang nagdadala ng usapan. Tumatawa siya. Nagjo-joke. At si Ricardo ay nakikinig lang, tumatango, ngumingiti ng kanyang kakaibang ngiti. Pagkatapos ng main course, biglang may tumunog na doorbell. Ina-expect mo ba na may bisita? Tanong ni Cassandra, medyo nainis. Ngumiti si Ricardo. Actually, yes. Isang huling sorpresa para sa gabing ito. Bumukas ang pinto ng dining room. Pumasok ang 2 unipormadong security guard ni Ricardo. At sa pagitan nila, hawak ang magkabilang braso, ay isang lalaking pilit na pumipiglas. Isang lalaking kilalang-kilala ni Cassandra, si David. Nanlaki ang mga mata ni Cassandra. Ang kanyang puso ay biglang nagsimulang tumibok ng napakabilis. Ang nangiti ay naglaho sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Ricardo, ang kanyang mga mata ay nagtatanong, naguguluhan, natatakot. Ang nangiti sa mukha ni Ricardo ay naroon pa rin. Pero ngayon, malinaw na. Hindi itong ngiti ng pagmamahal. Ito ay ang ngiti ng isang mangangaso na sa wakas ay na-corner na ang kanyang biktima. Akala ko ba gusto mong kumpleto tayo sa selebrasyong ito, mahal ko? Sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang tingin sa isang malaking flat-screen TV na nakatago sa isang pader ng silid. Isang TV na ngayon lang napansin ni Cassandra. Itinuro niya rito ang remote control. Let's start the show. Pinindot ni Ricardo ang isang button sa remote. Ang malaking screen sa pader ay umilaw. Nagpapakita ng isang itim na screen. Pagkatapos, isang tunog ang pumuno sa marangyang dining room. Hindi ito musika. Ito ay ang boses ni Cassandra. Hey naku girl, huwag mo nang tanungin. Nakaka-stress ang araw na to. Imagine, yung pesteng bata, tinapunan ng juice yung wedding dress ko. Ang tinidor na hawak ni Cassandra ay bumagsak sa kanyang mamahaling plato na may malakas na kalansing. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Naging kasing puti ito ng mantel sa mesa. Tumingin siya kay Ricardo. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas sa pagkabigla, ngunit walang salitang lumalabas. Si David naman, na hawak pa rin ng mga gwardiya, ay napatigil sa pagpupumiglas. Ang kanyang kayabangan ay biglang naglaho na parang bula. Nagpatuloy ang recording. Bawat salita, bawat tawa, bawat bulong ay umaling-awngaw sa silid. Ang kanilang pag-uusap tungkol kay Miguel. Ang kanilang pagtawag dito
na pabigat. Ang kanilang plano na ipadala ito sa isang malayong pasilidad. Itigil mo yan, pakiusap ni Cassandra. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ricardo, ano to? Isang masamang biro. Hindi siya pinansin ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen. Ang kanyang muka ay isang maskara ng malamig na galit. Sumunod ang boses ni David. Ang pag-uusap nila tungkol sa pera, sa mga utang, sa mga dokumentong kailangan pirmahan. Ang buong balangkas ng kanilang panloloko ay inilalantad, salita sa bawat salita, para marinig ng lahat. Pipika yan! Gawa-gawa lang yan! Sigaw ni Cassandra, tumatayo mula sa kanyang upuan. Ricardo, maniwala ka sa akin. Sinasabotahin nila ako. Tumingin si Ricardo sa kanya sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang recording. Ang kanyang tingin ay walang emosyon na lalong nakakatakot. Talaga? Mahinang tanong niya. Peke ha? Sa screen, tumigil ang recording. At sa katahimikan, muling nagsalita si Ricardo. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang bawat salita ay parang isang suntok. Dumating ka sa kwarto ng 6:30. Suot mo ang iyong puting silk robe. Ang una mong ginawa ay tanggalin ang iyong mga hikaw at ilagay sa ibabaw ng dresser. Pagkatapos, tinawagan mo ang kaibigan mong si Marga. Nagreklamo ka tungkol sa nangyari sa bridal shop. Bawat detalye na sinasabi niya, lalong namumutla si Cassandra. Paano? Paano niya nalaman ang lahat ng ito? Pagkatapos, pagpapatuloy ni Ricardo, dumating si David. Suot niya ang isang asul na polo shirt na may tatak ng buhaya sa dibdib. Binati ka niya ng, "Miss me baby?" Naghalikan kayo. Umupo kayo sa kama. Pinag-usapan ninyo ang mga utang niya sa mga intsik. Tama na, sigaw ni Cassandra. Tinatakpan ng kanyang mga tainga na parang isang bata. Ngunit hindi tumigil si Ricardo. Ang kanyang boses ay parang isang berdugo na nagbabasa ng hatol. At pagkatapos ng lahat ng iyon, pinagplanuhan ninyo kung paano ako dahan-dahang papatayin gamit ang isang lason na walang kulay at walang amoy. Huminto siya. Ang kanyang mga mata ay tumitig ng diretso sa mga mata ni Cassandra, na ngayon ay puno na ng purong takot. Paano ko nalaman ang lahat ng yon, Cassie? Tanong niya. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na. Dahil habang ginagawa ninyo ang lahat ng yon, habang pinagtatawanan ninyo ang anak ko, habang pinaplano ninyo ang pagkamatay ko. Dahan-dahan siyang yumuko. Ang kanyang muka ay ilang pulgada na lang mula sa mukha ni Cassandra. Narinig ko ang lahat mula sa ilalim ng kama. Sa sandaling iyon, gumuho ang lahat para kay Cassandra. Ang huling piraso ng kanyang lakas, ang huling hibla ng kanyang pagsisinungaling ay tuluyang naputol. Ang kanyang mga binti ay nanghina. Napaluhod siya sa sahig. Ang kanyang magandang pulang bestida ay kumalat sa paligid niya na parang isang lawa ng dugo. Ang kanyang magandang mukha ay nabaluktot sa isang maskara ng pagkatalo at kawalan ng pag-asa. Wala nang natirang pagpapanggap. Wala nang natirang kasinungalingan. Tanging ang hubad, pangit, at nakakasukang katotohanan. Sa hudyat ni Ricardo, bumukas ang isa pang pinto. Pumasok ang 2 unipormadong pulis kasama ang abogado ni Ricardo na si Attorney Reyes na may hawak na isang folder ng mga dokumento. Cassandra Imperial at David Lim, sabi ng isa sa mga pulis. Ang boses ay matigas at formal. Inaaresto kayo sa salang conspiracy to commit murder. Habang pinoposasan ng mga pulis ang nanginginig na mga kamay ni Cassandra, tumingin siya kay Ricardo sa huling pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi luha ng pagsisisi, kundi luha ng galit sa pagkatalo. Sinira mo ang buhay ko. Sigaw niya habang hinihila siya palabas. Hindi. Kalmadong sagot ni Ricardo.
habang pinapanood siyang mawala sa kanyang buhay magpakailanman. Ikaw ang sumira sa sarili mo. Nang mailabas na sila at muling tumahimik ang silid, napabuntong hininga si Ricardo, isang malalim na paghinga na tila nagpakawala ng lahat ng lason mula sa kanyang sistema. Tapos na. Ang bagyo ay tapos na. Ngunit nang lumingon siya, nakita niya ang isang bagay na nagpadurog sa kanyang puso ng higit pa sa lahat ng kasinungalingan ni Cassandra. Ang pinto sa kabilang dulo ng dining room ay bahagyang nakabukas at doon, nakaupo sa kanyang wheelchair, ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha, ay si Miguel. Narinig din pala niya ang lahat. "Papa!" Bulong ng bata, ang kanyang maliit na boses ay basag. "Totoo po ba lahat ng narinig ko?" Ang tanong ni Miguel ay tumama kay Ricardo ng mas malakas kaysa sa lahat ng kasinungalingan ni Cassandra. Ang galit na nag-aalab sa kanyang dibdib kanina ay biglang napalitan ng isang malamig na takot. Gaano katagal na siyang nandoon? Ano ang mga narinig niya? Dali-dali niyang nilapitan ng anak. Lumuhod siya sa harap ng wheelchair. Hinawakan ang maliliit at nanginginig na mga kamay nito. Ang mukha ni Miguel ay isang larawan ng kalituhan at sakit. "Migs, anak." Nagsimulang magpaliwanag si Ricardo, ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. "Ayaw po niya sa akin, Papa. Di ba?" Tanong ni Miguel. Ang luha ay tuloy-tuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. "Pabigat lang po ako." Ang salitang iyon. Ang salitang narinig niya mula sa ilalim ng kama na ngayon ay lumalabas sa bibig ng sarili niyang anak para itong isang kutsilyo na muling ibinaon sa kanyang puso. "No, no anak, huwag mong sasabihin yan," sabi ni Ricardo. Ang kanyang sariling boses ay nag-umpisa na ring manginig. "Hinding-hindi ka naging pabigat. Never." Niyakap niya ang kanyang anak ng mahigpit. Naramdaman niya ang maliliit na balikat nito na nanginginig sa pag-iyak. Dito, sa gitna ng marangyang dining room na naging korte ng katotohanan, wala ng CEO, wala ng bilyonaryo. Tanging isang ama na desperadong gustong alisin ang sakit na nakikita niya sa kanyang anak. "Kasalanan ko to, Migs," bulong ni Ricardo sa buhok ng anak. "Kasalanan ko. I'm so sorry. Hindi ko nakita. Hindi ako nakinig sa'yo. Patawarin mo si Papa." Sa unang pagkakataon, inamin niya ang kanyang pagkakamali. Hindi lang kay Miguel, kundi sa sarili niya. Ang kanyang obsesyon na bumuo ng isang perpektong pamilya ay halos sumira sa pamilyang tunay na mahalaga sa kanya. Dinala niya ang kanyang anak palabas sa hardin. Ang hangin ng gabi ay malamig, ngunit kailangan nila ito. Kailangan nila ng espasyo. Kailangan nilang huminga. Itinulak niya ang wheelchair sa tabi ng kanilang paboritong puno ng mangga. Umupo siya sa damuhan, sa tabi nito. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa wakas ay nagkaroon siya ng lakas ng loob na sabihin ang buong katotohanan. Ikinuwento niya ang lahat, ang kanyang mga pagdududa, ang plano ni Yaya Elena, ang pagtatago niya sa ilalim ng kama. Hindi niya tinago ang mga masasamang detalye dahil alam niyang karapatan ng anak niyang malaman. At habang nagsasalita siya, naramdaman niya ang isang bigat na unti-unting nawawala sa kanyang dibdib. Nang matapos siya, si Miguel ay tumigil na sa pag-iyak. Pinunasan nito ang kanyang mga luha. Kaya po pala palagi siyang magagalit kapag natatapon ko ang mga gamit ko. Mahinang sabi ng bata. "Akala ko po ako ang may problema." Umiling si Ricardo. "Walang problema sa'yo, anak. Ikaw ang pinakamatapang na batang kilala ko. Ang problema ay nasa sa akin dahil hindi ko agad nakita ang kasamaan niya." Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tanging ang tunog lang ng mga kuliglig ang maririnig. Pagkatapos, isang maliit na kamay ang humawak sa kamay ni Ricardo.
Tumingin si Ricardo sa kanyang anak. Nakita niya sa mga mata nito, hindi ang paninisi, kundi ang pag-unawa. "Okay lang po, Papa," sabi ni Miguel. "Hindi niyo naman po alam." At pagkatapos, sinabi nito ang mga salitang nagligtas kay Ricardo. "Ang mahalaga po, magkasama tayo. Tayo pa rin po, di ba?" Sa sandaling iyon, ang huling pader na nakapalibot sa puso ni Ricardo ay tuluyang gumuho. Ang mga luha na pinigilan niya sa buong magdamag ay sa wakas ay bumuhos na. Umiyak siya. Umiyak siya para sa kanyang katangahan, para sa sakit na idinulot niya sa kanyang anak, at para sa pag-ibig na walang kondisyon na ibinibigay sa kanya ngayon. Niyakap siya pabalik ni Miguel. Dalawang sirang kaluluwa nagpapagaling sa isa't isa sa ilalim ng tahimik na liwanag ng buwan. Mula sa bintana ng kusina, nakatayo si Yaya Elena. Pinapanood sila. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang pinupunasan niya ang sarili niyang mga luha. Ilang linggo ang lumipas. Isang sulat ang dumating para kay Ricardo. Galing ito sa City Jail. Ang pangalan ng nagpadala, Cassandra Imperial. Pinagmasdan niya ang sobre ng ilang sandali. Isang bahagi niya ang gustong malaman kung ano ang nakasulat. Mga sumpa, mga pakiusap, mga paninisi. Ngunit habang tinitingnan niya ito, naaalala niya ang yakap ni Miguel sa hardin. Iyon lang ang mahalaga. Naglakad siya papunta sa fireplace. Sinindihan niya ang isang posporo at hinayaang lamunin ng apoy ang sobre, kasama ang lahat ng kasinungalingan at masasakit na alaala na dala nito. Tapos na siya sa nakaraan. Handa na siyang magsimula muli. Ilang buwan ang lumipas. Ang mansyon ng mga De Villa ay huminga ng maluwag. Ang mabigat at mapagpanggap na hangin na dala ni Cassandra ay naglaho na, napalitan ng isang bagay na mas magaan, mas totoo. Hindi na nagmamadaling umalis si Ricardo tuwing umaga. Sa halip, ang kanyang araw ay nagsisimula sa tabi ng wheelchair ni Miguel. Tinutulungan ito sa kanyang mga aralin sa online school. Natuklasan niya na ang kanyang anak ay hindi lang matalino sa math, kundi mahusay din sa pagguhit. Natuklasan niya ang mga paborito nitong kwento, ang mga kinatatakutan nitong halimaw sa ilalim ng kama, at ang mga pangarap nitong makalipad. Mga bagay na hindi niya napansin noon dahil masyado siyang abala sa pagbuo ng isang perpektong buhay. Hindi na pagtatantong ang tunay na buhay ay nasa harap na pala niya. Isang Sabado ng hapon, ang amoy ng bagong lutong cookies ay pumuno sa kusina. Isang eksenang hindi kailanman nangyari noon. Si Yaya Elena ay nagmamasa ng huling batch ng dough. Si Miguel ay nakaupo sa tabi ng mesa, ang kanyang wheelchair ay malapit sa counter, at siya ang tagalagay ng chocolate chips. Seryoso sa kanyang trabaho. At si Ricardo, na naka-apron na may nakasulat na World's Best Dad, ay puno ng harina ang muka. Pinipilit na hulmahin ang isang cookie sa hugis ng isang kotse. "Papa, mukha pong ipis hindi kotse," sabi ni Miguel na may kasamang tawa. "Hoy! Ito ay isang limited edition sports car, excuse me." Biro ni Ricardo habang pinupunasan ng harina ang ilong ng anak. Natawa silang lahat. Isang tawa na totoo, walang halong pagkukunwari. Isang tawa na nagmumula sa puso. Habang inilalagay ni Yaya Elena ang tray ng cookies sa oven, tumigil siya saglit at pinanood ang dalawa. Ang puso niya ay puno ng kagalakan. Ito na yon. Ito ang pamilyang matagal na niyang ipinagdarasal. Nang maluto na ang cookies, dinala nila ang mga ito sa hardin. Umupo sila sa ilalim ng puno ng mangga. Ang parehong lugar kung saan nag-usap ang mag-ama, ilang buwan na ang nakalipas. Ngunit ngayon, wala ng luha. Tanging mga ngiti at mumo ng cookie. Tumingin si Ricardo kay Yaya Elena na masayang pinapanood si Miguel na sinusubukang isalansan ang 3 cookies ng sabay-sabay. "Salamat sa lahat, Yaya," mahinang sabi ni Ricardo. Tumingin sa kanya ang matanda. May ngiti sa mga mata. "Para saan po, sir?" "Para sa lahat,"
pag-uulit ni Ricardo. Ikaw ang nagligtas sa amin. Iniligtas mo si Migs. Iniligtas mo ako mula sa sarili ko. Isang mainit na ngiti ang isinagot ni Yaya Elena. Pamilya po tayo, Sir Ricky. At sa isang pamilya, walang sino man ang naiiwan. Ang salitang iyon, pamilya, naintindihan na ni Ricardo ngayon. Ang pamilya ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng isang perpektong asawa o isang kumpletong larawan na maipagmamalaki sa lipunan. Ang pamilya ay ang mga taong nananatili sa tabi mo kahit na sa pinakamadilim na sandali. Ang mga taong nakikita ang tunay mong pagkatao at minamahal ka pa rin. Ang mga taong nagliligtas sa iyo, hindi lang sa panganib mula sa labas, kundi pati na rin sa panganib na nagmumula sa loob mo. Tumingin siya sa kanyang anak, na ngayon ay masayang ngumunguya ng cookie. Tumingin siya sa matandang babae na naging kanyang ina, gabay, at tagapagtanggol. Ang hinahanap niyang tahanan ay hindi pala isang tao na darating. Ito pala ay ang mga taong matagal nang nasa tabi niya. Sa ilalim ng hapon, habang dahan-dahang bumababa ang araw, naramdaman ni Ricardo ang isang kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang mga sugat ay naghihilom na. Ang tiwala ay unti-unti nang bumabalik. At ang pag-ibig, ang tunay at walang kondisyong pag-ibig ay naroon sa anyo ng tawa ng isang bata at sa matapat na ngiti ng isang matanda. Hindi niya alam kung ano ang dala ng bukas. Hindi na niya hinahanap ang perpektong kinabukasan. Dahil sa wakas, natagpuan na niya ang kanyang perpektong kasalukuyan. At yun ay sapat na.